Please like and subscribe and share my channel Yokip Inspirasino TV. Thank you so much. Ang dakilang manlilikha. Anin na araw na paglikha. Ang paglikha ng mundo. Sa simula bago palikhain ng mundo, wala pang hugis o anyo ang kalawakan. Puro kadiliman at kawalan lamang ang naroon. Ngunit sa gitna ng kawalan, naroon ang Diyos makapangyarihan at puno ng pag-ibig. Sa kanyang salita, nagpasimula ang lahat. Magkaroon ng liwanag, wika ng Diyos, at nagliwanag ang kalawakan. Nahati ang dilim at liwanag, at tinawag niyang araw ang liwanag at gabi naman ang dilim. Ito ang unang araw. Kinabukasan sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakan sa pagitan ng tubig upang mahati ito. At ginawa niya ang kalawakan at tinawag itong langit. Ito ang ikalawang araw. Sa ikatlong araw sinabi ng Diyos, mapisa ang tubig sa ilalim ng langit at lumitaw ang tuyong lupa. Tinawag niyang lupa ang tuyong bahagi at dagat naman ang tubig na nagkatipon. Pagkatapos, pinalitaw ng Diyos ang mga halaman, mga damo, mga punong kahoy, at mga pananim na namumunga ng iba't ibang uri. Nang dumating ang ikaapat na araw, sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalangitan upang magbigay ng liwanag sa lupa. Nilikha niya ang araw upang maghari sa araw, ang buwan upang maghari sa gabi, at mga bituin upang kumislap sa kalangitan. Sa ikalimang araw, sinabi ng Diyos, mapuno ng mga may buhay ang katubigan, at lumipad sa himpapawid ang mga ibon. At ginawa nga niya ang mga isda sa dagat, ang mga dambuhalang nilalang sa tubig, at mga ibon na lumilipad sa langit. Sa ika-6 na araw, sinabi ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang uri ng hayop sa lupa, mga hayop na gumagapang, maamo at mababangis. At nangyari nga ito. Pagkatapos, nilikha ng Diyos ang pinakamahalaga sa lahat, ang tao. Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, upang pamahalaan nila ang lahat ng nilikha, wika ng Diyos. At nilikha niya ang tao mula sa alabok ng lupa, hiningahan ng buhay at naging buhay na kaluluwa. Tinawag niya itong Adan. Hindi nagtagal, mula sa tadyang ni Adan ay nilikha niya si Eva upang maging katuwang niya sa buhay. Sa ikapitong araw, matapos likhain ng Diyos ang buong sansinukob, nagpahinga siya at pinagpala ang araw na iyon bilang tanda ng kanyang pagkakumpleto sa lahat ng bagay. Ang mundo ay isang obra ng pag-ibig. Ang paglikha ng Diyos ay hindi lamang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan, kundi ng kanyang pagmamahal. Bawat halaman, bawat hayop, at bawat bahagi ng kalikasan ay patunay ng kanyang malasakit at pagnanais na magbigay ng tahanan para sa tao. Sa kabila ng kasalanan at mga suliranin sa mundo, patuloy ang paanyaya. Nilikha at lumapit sa kanya bilang mga anak na minamahal. Ang kwento ng paglikha ay paalala na bawat pagsikat ng araw ay tanda ng bagong pag-asa at walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Please like and subscribe and share my channel Yokip Inspirasino TV. Thank you so much. Ang Hardin ng Eden, isang larawan ng perpektong mundo. Isipin mo ang isang lugar kung saan bawat paghinga ay puno ng sariwang hangin at bawat hakbang ay tila lumulutang sa malambot na damo. Ang Hardin ng Eden ay hindi lamang isang ordinaryong tanawin. Ito ay isang paraiso ng hindi matatawarang kagandahan. Nilikha mismo ng Diyos upang maging tahanan ng kanyang pinakamamahal na mga nilikha. Ang mga puno sa Eden ay hindi lamang matatayog, kundi hitik sa bunga. May mga puno ng mansanas, igos, ubas, at mga prutas na hindi pa natin nakikita sa panahon ngayon. Yun ang mga dahon na di ay makikintab na parang jade, at kapag tinamaan ng araw, tila kumikislap na mga hiyas. Ang mga bulaklak ay namumukadkad sa bawat sulok. May mga rosas na pulang-pula, liryo na kasing puti ng ulap. Ang mga ilog ay dumadaloy ng mahinahon, ang tubig ay malinaw na tila kristal. Sa ilalim nito ay mga batong kumikinang sa iba't ibang kulay, ginto, pilak, at mamahaling mga bato na parang isinaboy ng Diyos sa tubig bilang palamuti. Ang mga ibon ay nagkakantahan sa himig na tila isinulat mismo ng may lalang. Ang kanilang mga awit ay nagpapayapa sa puso. Sa gitna ng lahat ng ito, si Adan at si Eva ay malayang namumuhay. Walang takot,
walang lungkot, tanging kapayapaan at kagalakan lamang ang kanilang nadarama. Ang mga hayop ay lumalapit sa kanila nang walang pag-aalinlangan, ang mga leon ay na mapayapang nagpapahinga sa tabi ng mga batang tupa, at ang mga ibon ay malayang dumadapo sa kanilang mga balikat. Ang araw ay sumisikat na tila may gintong sinag na dumadampi sa bawat dahon, habang ang gabi ay puno ng mga bituin na parang mga brilyante sa kalangitan. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon ang Diyos na kasama nila. Naglalakad sa halamanan, nag-uusap sa kanila ng may pagmamahal at malasakit. Ang Hardin ng Eden ay hindi lamang isang lugar ng pisikal na kagandahan, ito ay tahanan ng tunay na kapayapaan, walang pag-aalinlangan na pagmamahal, at perpektong samahan sa Diyos. Ito ang mundo kung paano ito dapat maging isang lugar na puno ng pag-asa, kagalakan, at walang hanggang kabutihan. Please like and subscribe and share my channel Yokip Inspirasino TV. Thank you so much. Ang pagtukso ng ahas kay Eva, malawak na hardin na puno ng luntiang mga halaman, makukulay na bulaklak at mga hayop na payapang namumuhay. Si Adan at Eva ay masayang naglalakad habang naririnig ang marahang huni ng mga ibon. Noong unang panahon, sa isang hardin ng kagandahan at kapayapaan, naninirahan sina Adan at Eva, mga unang tao na nilikha ng Diyos. Sa hardin ng Eden, sila ay masaya, malaya, at malapit sa may likha. Ngunit sa gitna ng hardin ay naroon ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama, ang tanging puno na pinagbabawal ng Diyos na kanilang lapitan. Serpent, tunay bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng bunga ng kahit anong puno sa hardin? Maaari naming kainin ang bunga ng alinmang puno, maliban sa puno na ito. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin o hipuin ito, baka kami ay mamatay. Serpent, hindi kayo mamamatay? Alam ng Diyos na kapag kinain ninyo ito, mabubuksan ang inyong mga mata at magiging tulad niya, nakakaalam ng mabuti at masama. At sa sandaling iyon ang kasalanan ay pumasok sa mundo. Nang matikman din ito ni Adan, kanilang nadama ang bigat ng kasalanan. Sa unang pagkakataon, naunawaan nila na sila ay hubad. At sa kanilang kahihiyan, nagtahi sila ng mga dahon upang takpan ang kanilang sarili. God. Adan, nasaan ka? Adam, nanginginig. Narinig ko po kayo at natakot ako dahil ako'y hubad, kaya nagtago ako. Sino ang nagsabi sa iyo na ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bungang ipinagbawal ko sa inyo? Ang babaeng ibinigay ninyo sa akin. Siya ang nagbigay sa akin ng bunga at ako'y kumain. Ano itong iyong ginawa? Ang ahas? Dinaya niya ako kaya ako'y kumain. God. Dahil dito, ahas, susumpain ka at gagapang sa iyong tiyan habang buhay. Babae, maghihirap ka sa panganganak. At ikaw, Adan, magpapagal ka upang makakuha ng pagkain mula sa lupa. Ngunit kahit pinalayas sina Adan at Eva mula sa paraiso, hindi sila iniwan ng Diyos. Sa kanilang paglalakbay, sa isang mundo ng hirap at pagsubok, nananatili ang pag-ibig ng may likha. Naghahanda ng plano upang muling maibalik ang sangkatauhan sa kanyang piling. Aral sa kwentong la Adan at Eva. 1. Mahalaga ang pagsunod sa salita ng Diyos. 2. Dapat maging maingat dahil makapangyarihan ang tukso tungo sa kapahamakan. 3. Pagtanggap ng pananagutan sa nagawang pagkakamali. Paro. Ang pagsuway ay ang bunga ng kasalanan. May pag-asa sa kabila ng kasalanan. Conclusion. Ipinapakita ni Diyos na kahit tayo ay magkamali, laging may pagkakataon para sa kapatawaran at bagong simula. Ang kwentong ito ay nagpapaalala na kahit gaano kalalim ang ating pagkakamali, ang pagmamahal ng Diyos ay nananatiling mas malalim at mas dakila.